Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin ko tong comment ng viewer natin pero itago ko lang ang kanyang pangalan. Sabi niya, hello po ma'am. Paano ma'am kung walang nakalagay sa beneficiary ang SSS member na namatay na? Sino po ang pwedeng mag-claim? Wala din naman po siyang asawa. Okay, kahit po walang nakalagay na beneficiary sa SSS ang member na namatay, makukuha pa rin po ang kanyang funeral claim at death claim sa SSS. Provided po, of course, kailangan po dito ng mga requirements. Pero guys, mga ma'am and sir, hindi ko po kayo ini-encourage na huwag kayong maglagay ng beneficiary nyo sa SSS. Please lang po, maglagay po kayo ng beneficiary nyo sa SSS. Kung kinakailangan nyo pong mag-update ng beneficiary nyo sa SSS, gawin nyo po yan as soon as possible. Huwag nyo nang pahirapan yung mga naiiwan nyo. Okay? So ganito po, kapag si member na namatay ay wala siyang nilagay na beneficiary sa SSS, number 1, makinig ng mabuti ha. Kung meron siyang asawa, pwede pa rin makapag-claim ang kanyang legal wife sa SSS. Mag-provide lang po siya ng proof of membership nung member na namatay. Ito po yung SSS ID niya or kaya company ID niya na nandun yung kanyang SSS number, E1 form nung kumuha siya ng SSS number, or kaya naman payslip na kung saan nakalagay din doon ang SSS number nung member na namatay. Yun po ay proof of membership. Any documents po na nandun yung SSS number nung member na namatay, dalhin mo po yan sa SSS. Magdala ka rin ng iyong marriage certificate. Katunayan na ikaw ang kanyang legal spouse. Magdala ka rin ng death certificate. Katunayan na patay na yung member. Siyempre, valid ID mo rin, claimant. At kung meron po kayong dependents children, ito yung anak nyo na below 21 years old, walang asawa at wala pang trabaho, magdala ka rin po ng kanilang birth certificate. Dahil ang mga yan ay pasok yan sa dependence pension. At dalhin mo na rin pala ang birth certificate nung member na namatay kasi baka mamaya hindi pa yan nakapag-submit ng birth certificate guys sa SSS. To make sure lang para hindi ka pabalik-balik. Malinaw po ba? So ganyan lang po ang kailangang mga documents na dadalhin mo po sa SSS kapag si legal wife ang mag-claim. Malinaw number 1. Ngayon number 2, paano kapag yung member na namatay ay single, wala naman po siyang asawa? So ang magki-claim po ay ang kanyang secondary beneficiary, magulang po nung member na namatay. Siyempre, ang kailangan dalhin ng kanyang magulang sa SSS ay ang proof of membership din. Ito yung sinasabi ko guys, SSS ID, company ID, E1 form, payslip, no? Basta any documents na nandun yung SSS number ng member na namatay. Death certificate, katunayan na namatay yung member. Sinumar, certificate of no marriage. Patunay po na yung anak mo na namatay ay hindi pa siya married. Kasi baka mamaya, di ba, parents, kayo ang nag-claim pero meron na pala yung asawa. Buhay si legal spouse. So wala na po kayong karapatan sa anak niyo ha. Mga mamshi and papshi dyan, once nakinasal na po yung anak niyo at nawala yan, huwag po kayong mag-claim ng death claim sa SSS. Hayaan niyo po na ang kanyang legal spouse ang mag-claim dahil karapatan po yon ng asawa. Magdala rin po kayo ng birth certificate ng member na namatay. Patunay po ng relationship niyo sa kanya. Birth certificate niyo rin po, parents. Yun po ay patunay na kayo po ang kanyang biological parents ng namatay na member. And of course, valid IDs. So yun yung mga kailangan yung dalhin sa SSS. Baka sabihin nyo dito, ang dami naman kailangan guys. Maging open-minded po kayo, no? Hindi naman pwedeng basta-basta lang yan ibibigay ni SSS. Dapat patunayan nyo na kayo talaga ang kailangang mag-claim at yung relationship nyo doon sa namatay na member. May sinusunod po tayong batas dito. Hindi po porket kayo yung parents ay matik agad na i-assist kayo ni SSS o sige ito na yung kanyang death claim. Hindi po. You have to submit the required documents at patunayan nyo na kayo talaga na ang dapat mag-claim ng benefits sa SSS ng namatay na member.
So malinaw po number 1 and 2 natin. Ngayon number 3 naman. Paano naman ma'am kung patay na rin yung mga magulang niya? So yung pangatlo po, kapag wala na yung secondary, proceed tayo sa designated beneficiary. Ikaso nga, walang designated beneficiary si member, di ba? Hindi siya naglagay ng beneficiary niya sa SSS. So pag ganun, magpuproceed tayo number 4. Dito na tayo sa legal heirs. Tandaan nyo ang order of beneficiary natin guys, ulitin ko lang. Primary beneficiary, secondary beneficiary, designated beneficiary, and then the last one is the legal heirs. Kapag wala na tong tatlo na to, magpuproceed na sa legal heirs. Ang benefits ay mapupunta na sa legal heirs. Ito po yung babasihan na natin itong sa Family Code of the Philippines. It looks like a family tree. Yan. Isa-isahin yan ni SSS guys kung sino ba dapat ang karapat-dapat na tagapagmana noong member na namatay. Halimbawa, pumunta po sa SSS ang kapatid mo, nag-file siya ng death claim mo. Ikaso nga, wala kang nilagay na kahit sinong beneficiary sa SSS mo. So, ang babasihan dito ni SSS guys, magpuproceed yan sila sa legal heirs. Hindi porket kapatid mo ang pumunta sa SSS at siya ang nag-file ay matik na sa kanya. Hindi po. Babasihan na po dito ni SSS ang legal heirs. Magkakaroon na sila dyan ng investigation. So mangyayari na dito babasihan na nila ang Family Code of the Philippines. Magkakaroon sila dyan guys ng deep investigation. Isa-isahin nila yan. Yung nasa family tree mo, no? Kaya may iba dito, kapatid ako, ba't di man lang ako nakapag-claim nun? Wala siyang asawa, wala siyang magulang, wala siyang anak. Hindi matik na ganun, no? Magkakaroon pa niya ng investigation dyan sa SSS, guys. So, si SSS ang makadetermine kung sino ang karapat-dapat na tagapagmana ng member na namatay. Kaya, importante talaga, guys, na maglagay po kayo ng inyong beneficiary sa SSS. Kung gusto niyo ilagay pangalan ng kapatid niyo dun, ilagay niyo. Gusto niyo ilagay yung pangalan ng apo niyo, ilagay niyo. 'Di ba? Ang babasihan kasi dito ni SSS, kapag wala ng legal spouse at below 21 years old na anak, tapos wala na rin yung magulang, designated agad, titingnan agad ni SSS sino yung nilagay mo doon na beneficiary mo, yun po ang makakatanggap ng iyong benefits. Dahil pag wala kang nilagay na designated beneficiary mo doon guys, si legal heirs, maano yan kumbaga matagal-tagal pa yan na proseso. Kaya mag-update po kayo ng iyong beneficiary sa SSS. Kahit pensyonado ka na ngayon, mag-update ka ng beneficiary mo. Alright, so bago ko end ang ating video for today, available ang pabango natin guys, ang link nasa description ng aking video. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.